Hindi lang maanumalyang flood control projects ang sisiyasatin ng ibinuong Independent Commission sa bisa ng utos ng Pangulo. Sisilipin din ito ang iba pang uri ng infrastructure projects sa nakalipas sa 10 taon. Samantala, nagsampa na ng reklamo ang DPWH sa Ombudsman kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. May report si Joseph Moro. Makulong ang mga dapat makulong sa lalong madaling panahon. Nagsampa na ng reklamo sa Ombudsman ng DPWH kaugnay sa anomalya sa ilang flood control projects sa Bulacan. Kabilang sa inireklamo ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, paglabag sa Government Procurement Act at malversation of public funds, sina dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez. Kasama rin sa inireklamo sina Sally Santos ng Sims Construction Trading, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Robert Imperio ng IM Construction Corporation, Maria Roma Angeline Rimando at Sara Discaya para sa St. Timothy Construction Corporation. Nakita sa investigasyon ng DPWH Internal Audit Service na may sabwatan sila at paulit-ulit na scheme para palabasing tapos na ang mga proyekto at singilin ng gobyerno sa 9 na proyekto. Di bababa sa 249 million pesos ang halaga ng mga proyekto. Dahil si Sara lamang ang umamin under oath na siya ang beneficial owner ng St. Timothy, hindi kasama sa inireklamo ang asawang si Pacifico. Huwag po tayong mag-aalala. Kagaya ng sinabi ko, marami pa to at una pa lang ito. Hiniling din ng DPWH sa Ombudsman na magsagawa ng forfeiture proceedings at makipag-ugnayan sa Anti-Money Laundering Council para sa iba pang posibleng paglabag. Ang importante dito, maibalik ang pera ng tao. Sinusubukan naming makuha ang panig ng mga inireklamo. Ang abogado na Hernandez magkukomento lamang daw kapag nabasa na ang reklamo. Bukod sa flood control projects, iimbestigahan na rin ang lahat ng infrastructure projects sa buong bansa sa nakalipas na 10 taon. Gagawin niya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo sa bisa ng Executive Order 94 ni Pangulong Marcos. Isang chairperson at 2 miyembro ang bubuo nito at mismong Pangulo raw ang mag-aanunsyo kung sino. Tututukan ng ICI ang mga paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials at iba pang mga batas para makapagrekomenda ng kasong kriminal, sibil o administratibo. May kapangyarihan itong magsagawa ng pagdinig, maglabas ng subpoena at magrekomenda ng pagsasailalim sa State Witness Protection Program. Makakahingi rin ito ng report ng investigasyon ng mga komite ng Kamara at Senado, court records ng Sandigan Bayan, pati mga libro, kontrata at bank records. Pwede rin itong magrekomenda na maglabas ng whole departure order, magpauwi ng nasa abroad at magpa-freeze ng mga ari-arian. Kaya rin itong magrekomenda ng agarang suspensyon sa public officials at parusa para sa mga di makikipagtulungan sa investigasyon. Pati pribadong individual pwedeng maparusahan. Buwan-buwan mag-uulat ang ICI sa Pangulo na nangako namang walang sasantuhin at pananagutin ng sinumang nagnakaw sa kaba ng bayan. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Batchmates lang at kailan may di raw naging kaklase o kaibigan ni Congressman Terry Didon si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na idinadawit sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Tugon niya ng mambabata sa pag-post ni Senator Jinggoy Estrada sa Facebook ng yearbook photos ni Didon at Hernandez. Sabi ni Estrada sa caption, "Safe kaya tayo sa kanila?" Binura na ni Estrada ang post. Sabi ni Didon, magkabatch sila ni Hernandez noong grade school sa Lourdes School sa Quezon City. Pero wala raw silang ugnayan. Kukonsulta na raw si Didon sa National Privacy Commission dahil nakita sa post ang address ng kanyang lola. Medyo nakakatawa ho na inuungkat po ni Senator Jinggoy Estrada po yung mga yearbook pictures ko noong 12 years old po ako to make a connection to Bryce Hernandez. The more important pictures would be the pictures of him with Engineer Henry Alcantara, Yusek Bernardo. Those people worked with his father in the city of Manila. Si Engineer Alcantara denied knowing Senator Jinggoy, pero he was there in the birthday party of Senator Jinggoy. Ang mga kilos protestang idinaos ngayong araw kontra sa katiwaliang iniuugnay sa flood control projects, masusundan pa bukas. May magpoprotesta sa harap ng Senado, Kamara at iba pang lugar sa bansa. May report si Oscar Oida.
ginamitan ng tear gas at binomba ng water cannon ng pulisya ang mga rallyistang lumahok sa nationwide protest sa France. Kinundenan nila ang budget cut para sa ilang pangunahing serbisyo. Mahigit 300 rallyista ang inaresto sa buong bansa. Sa Nepal, halos maabo ang buong parliament building at iba pang government building kasunod ng tinaguriang Gen Z protests na nag-ugat sa social media ban ng gobyerno. Nitong Martes, bumaba na sa pwesto si Prime Minister KP Sharma Oli. Hindi bababa sa 34 ang nasawi at libo-libo ang sugatan sa mga protesta. Dito sa Pilipinas, nagsimula na rin ang mga kilos protesta laban sa katiwaliang iniuugnay sa flood control projects. Sa Bulacan, kinalampag ng mga estudyante ang DPWH Bulacan 1st Engineering District. Dismayado raw ang grupo sa anilay anomalya sa tanggapan. May mga motorista ring nakisali sa pamamagitan ng pagbusina. Sa harap ng EDSA Shrine, nagkilos protesta ang ilang grupo. Hindi sapat ang mga investigasyon, hindi sapat ang mga pronouncement, dapat may managot, dapat may makulong. Hindi po pwedeng ang pinaka-guilty, sila ang nag-iimbestiga. Panawagan din nila maging bukas ang SALN o Statements of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga politiko. Ang panawagan po sa magiging bagong ombudsman ay bawiin o baliktarin yung dating patakaran ni Ombudsman Martires na ginagawang prerogative ng politiko yung paglabas ng SALN. Ang protesta, patikim pa lang daw ng mas malaking protesta sa mga susunod na araw. Bukas at Sabado, may inaasahang mga protesta sa EDSA Shrine at sa People Power Monument. Isang protesta rin ang ikinakasa sa September 21, anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ayon sa NCRPO, mahigit 2,000 pulis ang ipapakalat nila. Nakahanda naman kaya ang pulisya sakaling mauwi ang mga protesta gaya na nangyari sa ibang bansa? People want accountability but not instability. So we will prevent the instability na mangyari. Nasa maximum tolerance kami. The more you suppress them, the worse it gets. So hayaan na natin. Mag-protest sila kung gusto nila, wala kaming pipigilan dyan. Pero we also expect it to be peaceful at non-aggressive. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi na umano makaalala si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya hinihiling ng kampo niya sa ICC na i-adjourn indefinitely ang lahat ng legal proceedings. Ayon sa apela ng legal counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, hindi na fit to stand trial ang dating Pangulo dahil hindi na siya makaalala ng lugar, pangyayari at maski pa mga miyembro ng kanyang pamilya at defense team. Hindi nga raw maproseso ni Duterte ang dahilan ng kanyang pagkakadetine. Sa September 23 dapat ang confirmation charges ni Duterte para sa reklamong crimes against humanity. Pero ipinagpaliban ito ng ICC dahil sa sinabi ng kanyang defense team na di siya fit to stand trial. Taxidermy ng labi ng elepanteng si Mali. Ililipat mula Manila Zoo patungong National Museum of Natural History sa Manila. Ayon sa Manila LGU, unti-unti na naagnas ang katawan ni Mali na nakadisplay sa bungad ng Manila Zoo mula noong Disyembre. 2 Israeli at 7 Pinoy na naaktuhan umanong nagsasagawa ng forex trading scam sa Angeles, Pampanga, arestado. Ang modus, aalokin ng mga biktima ng libreng forex trading mentoring hanggang sa magkaroon na ng access sa mga suspect sa online bank account ng biktima. Unified 911, napapalit sa mahigit 30 emergency number sa bansa, inilunsad ng DILG. Ito ang gagamiting numero sa lahat ng emergency access, kabilang ang pulisya, bumbero, serbisyong medikal o tugon sa sakuna. 24/7 ang libreng serbisyong ito at target makaresponde sa loob ng 5 minuto. Dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez humiling na mabigyan ng proteksyon at malipat sa PNP Custodial Center.
Hiniling din niyang malagay siya sa Witness Protection Program ng DOJ. Nasa Pasay City Jail ngayon si Hernandez. Nasa peligro raw ang kanyang buhay dahil sa mga binunyag niya sa kamera. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli ka ang ilang disgrasya sa kalsada sa Talisay City, Cebu. Sa pool sa CCTV ang pagtumba ng rider na yan na sinubukang mag-beat the red light. Aminadong nakainom ang rider na tiniketan. Sa Talisay City pa rin, biglang nag-change lane sa intersection ang taxing yan hanggang sa nasagi ang kasunod nitong kotse na bumangga sa Center Island. Nagtamo ng minor injuries ang driver ng kotse. Tiniketan ang nakasaging taxi. Hindi lang daw pang flex ang pagkakaroon ng toned muscles. May benepisyo rin ito hanggang sa pagtanda. Huwag daw magpabaya para maiwasan ang tinatawag na muscle mass loss. Ang Fit Track sa report ni Von Aquino. Matapos makaranas ng bullying na motivate na magpaganda ng katawan, ang 28 years old na ngayon dancer at performer na si Red Miranda. High protein, low carb diet, workout, pag-iwas sa alcoholic drinks at mga pagkaing maalat at matatamis. Yan daw ang naging susi para matone ang kanyang muscles including abs. Inaasar ako ng mga classmates ko, mga kalaro ko na palito, ganyan, whatsoever. So, doon na-push yung sarili ko na kailangan ko magpaganda ng katawan. Si Ariel Piala naman 6 times a week nag-workout para mapanatili ang magandang physique para sa trabaho bilang dancer at sa pagsali sa pageants. Marami siyang may dudulot na maganda as healthy lifestyle, maganda yung hindi ka ba kakasakit agad. Ayon sa physical medicine and rehabilitation doctor, ang pagkakaroon ng muscles ay hindi lamang maganda sa panlabas. Nakakatulong din ito sa metabolism. Muscle contraction entails na kailangan may masunog na energy or calorie. It's gonna help metabolize yung mga sugars natin sa body. That's why exercise helps stave off yung insulin resistance or protects us from diabetes as well. May benepisyo rin ito hanggang sa pagtanda. As we grow old, kung yung muscles natin, if they're adequate, maganda yung strength and flexibility nila, mas matagal yung panahon na kakayanin natin umupo tayo, mag-akyat panaog ng hagdan, mas kakayanin natin pulutin yung mga bagay sa sahig. Pero sabi ng doktor, pagdating ng edad 30 pataas, nagkakaroon na ng muscle mass loss o unti-unting pagkawala ng muscle. We lose muscle mass around 1 to 2% per year, and then that accelerates around the age of 60 up to 3% per year. It's faster if sedentary tayo, di tayo masyado nag-exercise or gumagalaw. May paraan naman para mapabagal ang muscle mass loss, strength training at flexibility exercises. To maintain yung muscle mass natin, kailangan natin magkaroon ng resistance training. At least mga 3 to 4 times a week. That includes body composition exercises, cardiovascular activities, and stretching. Dagdag na tip pa ni Doc, kumain ng pagkaing mayaman sa protina at magkaroon ng sapat na pahinga at tulog. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang bagong low-pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. As of 8 p.m., huling namataan ng Pag-asa ang LPA 735 kilometers east of Tagum City, Davao del Norte. Mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo pero lalapit o tatawid sa Eastern Visayas o Northern Mindanao simula sa weekend. Pero ngayon pa lang ramdam na ang epekto ng trough o buntot nito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy ring magpapaulan ng easterlies sa iba pang panig ng bansa. Sa Metro Manila, pwedeng maulit ang mga pag-ulan kagaya kanina. Mas tumataas ang tsansa ng ulan sa tanghali at hapon, pero posible ring hanggang gabi sa ilang lungsod. Safe ka na. Dalawa pang bagong karakter sa Bubble Gang. Safe ka na. Joke lang ha. Nabibiro lang ako. Kagampanan ni Betong Sumaya at Matt Lozano. At Shala Dismaya, may bagong revelasyon daw. Abangan ngayong linggo, 6:10 p.m. So, you might be wondering how I got here. Mikael Daez na-injure sa isang basketball game.
I ruptured my Achilles tendon. Sa kabila ng major foot injury na kinailangan ng surgery, Mikael is still in good spirits. I'll learn to walk again just as my son starts to walk too. Sabay na lang kami. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News.